dito ako magsisimula. Para kuha ko siya sa isang likuan, ganyan. Tapos bitaw. Para kapag igagalaw nyo na yung kamay nyo, ayan, nakapush ako, may pwersa siya. Ganun. Kasi ito, dito ko rin kukunin to kasi sharp curve to. Tapos kumbaga parang magtutuloy-tuloy na lang yung kamay ko. So ganun sa kapag gusto nyo pag-aralan yung sa one hand. And then tingnan nyo na lang kung saan komportable yung ano nyo, saan komportable yung kamay nyo in terms of sa positioning ng ano. Okay. Natin magparehistro nung July kasi yung rehistro na ito tapos sa isip ko August na ngayon, bihira. So tapos na tayo magpa emission test. Sunod naman yung sa inspection. So sa Bechtel naman dito tayo nagpa-emission sa ano na, Tuding, para malapit na lang din sa LTO Pactal. Merong nag-request paano ba ang one hand driving. So syempre first na isasuggest ko sa inyo is lalo kapag baguhan kayo, two hand pa rin, dalawang kamay pa rin. Pero once na confident na kayo, komportable na kayo, and gamay nyo na yung sa two hands, then eventually pwede na kayo mag-shift to one hand driving. Para lang kasi kapag baguhan kayo, may tendency na pag pinilit yung mag-practice ng one hand, baka magkamali kayo or out of control kayo. Although still up to you kung paano. Pero sa one hand driving,
depende kasi yan sa likuan. So tsaka may mga iba-ibang posisyon sa one hand driving na kumbaga parang minsan palipat-lipat siya, palipat-lipat yung pwesto ng ano natin, ng kamay natin. So kunwari paliko ganyan, i-shift ko siya sa gitna, ito sa gitna ng steering. Tapos pagka pakaliwa ganyan lang. So ito yung mga pag ano lang, hindi normal na liko lang. So pag mga ganong likuan dito, pwesto ko siya dito. Pag pa-right ako, so diba normal lang, tapos napansin ko, nakita ko may paliko na, so pwesto ko na siya dito. Tapos i-drag ko lang yung kamay ko pababa. So ganun siya. Ngayon, as for normal na driving, dito lang ang posisyon ng kamay, ng mga saktuhan lang na likuan. So ganito lang siya. Minsan pwedeng dito rin pagka liliko ka. Ito naman iaangat mo pa ganun pag liliko ka. Pero for usual na ganyan lang, hindi ganun ka kurbada, enough na yung ganitong kabig. So iba-iba kasi siya, no? Minsan iba-iba rin yung nakasanayan ko na pag nag-one hand driving ako. Iba-iba yung posisyon ko. Minsan nandito ako pag liliko, minsan ganyan, minsan nandito. So depende na lang yan sa kung saan kayo masasanay or kung saan kayo magiging komportable kapag ka nag one hand driving kayo. So, ganyan, mga liliko, parang naglilipat-lipat yung kamay ko. Mamaya dun tayo sa may ano, rotonda. Ito, nga rin ganyan. Minsan dito pati ko, kasi para sa akin relax yung ganito na, tapos parang binababa ko lang siya kapag paliko ako. Tapos pagka pakaliwa ulit, babalik ulit dito yung kamay ko, pakaliwa, then pag diretso ganyan. Ganun lang yung ano, style sa one hand. Depende sa kung saan komportable yung kamay nyo na gumalaw kapag ka mga likuhan. So ito for example, ayan, no? So ito, dito ako magsisimula, bubuhatin ko yung steering ganyan, kasi para isahang kuha ng pagliko niya. Kasi kung dito naman or dito, medyo pag sharp yung kaliwa ko, so dito ako magsisimula para kuha ko siya sa isang likuan, ganyan. Tapos bitaw, balik sa original na pwesto. Tapos ito, normal na liko. Ayan, pwedeng ganyan. Sharp curve, dito, pwesto ko sa gitna. Liko.
mga saktuhang liko lang dito. Dali ko siya dito. Ganyan. Since kaliwang kamay lang kasi yung ginagamit natin for 100, hindi naman pwedeng ito kasi yung pang shift natin eh. So kaya ito yung nag-a-adjust sa mga positions ng sa steering wheel. Ayan, pag ganyan pag sharp curve na pa kaliwa, dito naman nahawakan para pag nailiko mo siya, madadala mo siya ng sakto lang sa pababa. Ito, pansin nyo, nasa gitna ulit yung kamay ko dun sa likod na yun. Tapos babalik ako ng ganyan. Tapos liko. So ganun lang yung ano niya. So yan, mga saktuhang saktuhan lang na liko. Pansin nyo, medyo tinala ko siya sa malayong posisyon kasi malayo yung liko niya. So dito ko siya kinuha para sa one hand. Kasi dito ko rin kukunin to kasi sharp curve to. Tapos kumbaga parang magtutuloy-tuloy na lang yung kamay ko. Kasi by the time na umabot siya dito, parang ipa-flat nyo na yung kamay nyo para tuloy-tuloy mo siyang ikabig. Ganyan o. Ito yung dito. Yan. Tapos parang nakapush yung kamay nyo. Nakapush siya. Para yun yung para kapag igagalaw nyo na yung kamay nyo, ayan, nakapush ako. May pwersa siya. Ganun. Dito ulit sa gitna. So ganun sa kapag gusto nyo pag-aralan yung sa one hand. And then tingnan nyo na lang kung saan komportable yung saan komportable yung kamay nyo in terms of sa positioning ng pero ganun usually yung ginagawa ko kapag sa mga curves na one hand, or kunwari magdadrive sa Canon, ganyan. So one hand lang, nag-iiba ako ng posisyon, hindi lang siya yung nakastick dito. Nagliliko dito, pagka sharp curve dito bubuhatin ko pa ganun. Pero pag alam kong hindi naman ganun yung liko, lang sa gitna. Pag sobrang likuan, dito na ako magsisimula. Pag sobrang pa-right siya, kasi minsan kakabig ka pa ng mga ilang beses, or yung mga bigla kang magle-left turn ganun. So dito mo siya dadalhin, dito mo siya kukunin. So papunta tayo sa Bickel. Ito is tip-top na. Tip-top na lugar to. Kasi ang next natin is inspection naman ng Montero. Then after that, kay LTO na tayo sa Pakdal para ipa-renew siya. Kuha muna tayo ng insurance. Then yun na, pila na tayo. Ipipila na natin siya. Hindi ko sure kung magkano yung penalty kapag 1 week late registration. July kasi ito eh, August na. Bihira. Tapos pa chill pa ako. Like wala pa, as in wala sa isip ko. Kumbaga parang nasa isip ko mga September ang register ng yun pala, putik na yun, yung motor ko yun. Oh shoot,
Saan ang daan? Paano pag sa LTO Bickel? Patay ka. Tanongin ba natin? Hey. Okay po. Thank you. Thank you. Itong daan na to pala guys, itong mismong pinasukan natin, shortcut to. I mean, hindi naman shortcut, depende sa ano rin, panggagalingan nyo, pero daan din, yung labas, may labasan to sa dulo ng Trinidad. Anong tawag dun sa lugar na yun? Silan ba yun? Or Sila. Silan. Yun yung labas mo kapag ka dinire-diretso mo to. Terms of sa paggamit ng gears, so ako second gear madalas kapag mga ganito na alalay lang, tapos kasi pag nag third gear na ako hindi niya na kaya eh. Hindi ko alam kung may factor yung bigat nung tires na kaya parang mas hirap siyang ano, pero nung chinek ko rin kasi siya sa online, the bigger the tires din is parang mas hirap din talaga yung sasakyan sa ano, baga pag-ikot ng gulong. So pwedeng nagfa-factor in din siya dun sa ano, as compared sa stock na setup ng wheels and tires. So since ako naka off-road big tires, yun, nagfa-factor in siya sa ganun. Ngayon, diba, iba-iba naman ang sasakyan, no? And papakiramdaman nyo na lang yun habang dinadrive nyo. So kung feel nyo kaya naman ng tercera, then pwede kayo mag-stick sa tercera lang. Pero kung nararamdaman nyo humihina siya, then second gear, tas alalay lang. Alalay lang yung takbo nyo. Palayo ah. Anong ba dito? Boss, so may LTO po. Inspection ng LTO. Dito lang po. Thank you. Thank you. Okay. Medyo malalim, so stick muna ako sa first gear. Pag medyo okay na, pansin ko na hindi na ganun katarik, switch na ako sa second gear. Dun sa sinarado nilang daan, dapat dire-diretso na yun eh, papunta dun sa pwesto nung sa LTO inspection. Pero ending, kailangan natin dito mag-reroute.
sa Marcos na kasama na rin yung inspection ata dun. Yung isahan na yun. Natatandaan ko nung sinamahan kita. Saan na ba yun? Oo. Putik na yun, nalimutan ko na kasi. Kasi after mo dun, nag-LTO ka. LTO na agad. Unlike dito na, Kaya nagtataka ako sa'yo. kung ano, Kaya ikaw Hindi na pala kailangan. binayad mo. observe nyo na lang guys yung kamay ko pagka sa one hand driving. Bibase nyo siya kung saan, kung saan ako papaling, saan ako liliko. Ito daw. Foggy naman ngayon. Right. Left ata. Ay, keep right. Keep right. Ay, okay. Dito yung mga ano. Ito na yung Petron. Gasolinahan. Tapos, Ito na yung... Oh. Oo nga, kasi may binibigay na sila sa akin checklist ng Tokwa. hindi mo kasi sinabi sa akin. Sana pinaalala ko. Nawala rin sa isip ko eh. Ako yung kasama mo dun eh. Natala sa Bickel. Bumaba ako. Hindi Hindi na. na kailangan. Kunti lang naman. Hmm. Doon kasi, minsan kasi maraming pila doon sa Marcos. Oh, pero once na matapos kasi, pwede ko na iuwi yung ano, sakyan, tapos nagmamotor na ako. Yun pala yun. Diba? Ganun ginawa mo. Ay, nako po. Kaya lang hindi ko dito na tayo. Punta na tayo sa inspection area. Okay. Okay, done na sa step 2 yung inspection. Ano naman tayo? LTO na.
Malapit na lang yun dito, diba? Hmm.
same thing. Ganyan. Tapos balik. Sa pakanan naman, no? Nandito ako sa gitna lang. Kasi hindi naman ganun ka sharp yung right. And balik. So ganun lang, palipat-lipat yung posisyon ng kamay ko. Mapapansin nyo kaliwa. Tapos what if parang yung, di ba, akala nyo saktong kanan lang pero dito lang kayo pumesto instead na dito. Okay lang yun kasi as soon as mapaling mo na siya dito, kumbaga iaano mo na lang, iaayos mo na lang yung pwesto ng ano mo pagka naiikot mo na siya. For example, ito dito lang natin kunin. So ipupush mo na siya ganyan. Ipupush mo na siya. Tapos yun, pababalikin mo na lang siya. So ganun sa if ever na parang akala mo saktong kanan lang pero tuloy-tuloy bigla siyang liliko pa ulit ng so ganun nyo siya kukontrolin. So kunwari ganyan, diba, kinuha nyo ng ganyan, tapos by the time na nandito na kayo, i-flat nyo na siya, flat nyo na para nakapush na lang yung tapos tutuloy-tuloy nyo yung pag kabig ng steering nyo. Drag mo siya or ini-steer mo siya either pa kaliwa or pa kanan, naka-press lang siya dun sa steering, parang ganyan. Yan, naka-press lang siya ganyan. Ayan, so ito, ayan, diba, tuloy-tuloy siya. Pansin nyo yung kamay ko. So nagtuloy-tuloy pa yung kanan nun. Kaya pagkadating ko dito, finlat ko na yung kamay ko. Pansin nyo yung pagliko ko nung So una, parang naka-grab lang ako. Pwede rin naman naka-flat na, pero mas madali kasi yung momentum pag una naka-grab and then ibaba nyo. Basta na ibaba nyo na kasi mas madali na lang siya controlling. Once na yan, ganyan. Kasi ito, pa kaliwa naman tayo. Kaliwa tayo, paano kukunin? So pwede na dito or dito, pero dito ayan, ganyan. Just maintain nyo. Minsan kasi may angle na parang kailangan nyo i-maintain pero hindi komportable, so padudulasin nyo yung kamay nyo ng bahagya para yung pansin nyo kanina, ulitin nyo na lang. Medyo binitawan ko yung steering para makuha ko yung komportable na posisyon pagka ako kakabig ako.
lang sa pag pag-100. Ito, yan. Tuloy-tuloy siya. Pansin nyo. And then, kaliwa naman. Ganun lang. Naka-grab lang ako. Pero pag if ever magtuloy-tuloy pa yun, ko na siya. Ipa-flat ko, tapos press down. Press against the steering. Ito, kanan ulit. Itong kanan lang. So, hindi ganun kailangan ng movement sa steering. Ito lang tayo sa taas. And balik sa normal position. Ngayon, kung parang tuloy-tuloy na ganun, pwedeng mag-stay ka na lang dito. Para, kumbaga, hindi palipat-lipat yung kamay mo. Para pagbalik mo, okay, liliko ulit. Kung pagbalik mo galing kaliwa, kakanan ka ulit. Andito lang yung posisyon ng kamay mo. So, ganun siya. Okay, malapit na tayo sa LTO Pacdal, guys. After nitong rotonda. Ganyan. Basketball court dito. Baka dito sa kanan. Exit na dyan sa kanan. Dito, kanan. Nakaganda ba? Wala. Ito, alis na. Ikaw lang pupunta, hindi nakasama sa sakyan. Hindi na. Sige. Ay, puchang gala. Bakit? Yun pala. Ha? Yung pinag-alisan nun? Huh. Tayo muna ako dito. Mga ba ang pila? Thanks! Love you!